Sabado ng tanghali nang dumating si Anghel at ang kanyang nanay sa Binondo, Manila. Sila ay magdiriwang ng Chinese New Year sa bahay ng kanyang tiya Tina at ang pamilya Ate neto. Tina, narito na kami ni Anghel. Kumusta ang biyahe ninyo? Naku, Anghel, tila nadagdagan pa ang taas mo simula nang huli kitang nakita. Salamat po. Mano po, Tia Tina? Nasaan po si Kuya Eugene? Kua ay nangangahulog ang kuya. Ito ay mula sa dialektong Hakkeon Pilipino na ginagamit na nakararaming Pilipino-Chinese na naninirahan sa Binondo, Manila. Naku, maaga pa lang ay umalis na ang batang iyon. Sigurado ako, kasama na naman ng mga kaibigan sa Lion Dance Troupe. Hanggang ngayon pala ay nanginiri pa rin si Eugene sa panganap bilang leon sa tuwing kapistahan Chino. Pinagbawalan na namin ang tatay niya, pero matigas pa rin ang ulo. Hindi naiisip na ituon na lamang ang buong atensyon sa kanyang pag-aaral. Hindi na malayan ng lahat na dumating na pala si Eugene at narinig ang buong hinaing ng kanyang ina. Hindi ko naman po pinapabayaan ang aking pag-aaral, Laubo. Sa katunayan, pasado naman ang aking mga marka. Maliban lamang sa matematika at agham na talagang bumaba. Laubo ay nangangahulog ang nanay. Ito ay mula sa dialektong Hakkeon Pilipino na ginagamit na nakararaming Pilipino-Chinese. Mainam pa rin kung lahat ng grado mo ay matataas. Higit na magagandang universidad ang maaari mong pagpilian pagdating sa kolehiyo. Alam ko naman po, Laubo. Maraming beses ko na pong narinig ang mga yan. Tumakbo palabas ng bahay si Eugene upang makaiwas sa mga sasabihin pa ng ina. Ate Tina, tama na. Anghel, sundan mo si Kuya Eugene mo. Iwan mo na ang bag mo rito. Opo, Nay. Naabutan ni Anghel si Eugene na kasama ng mga kaibigan mula sa Lion Dance Troupe sa loob ng mall. Sila ay nagsasagawa na ng pagsasayaw ng mga makukulay na leon. Kaagad itong nilapitan ni Anghel pagkatapos sumayaw. Ang galing mo, Kuya Eugene. Parang totoong malaking leon na pinapanood ko. Bolero, iyan ang huling balabas namin. Tara, mananghalian na muna tayo. Nagugutom na ako. Dinala ni Eugene si Anghel sa lansangan ng Ongpin. Pumasok sila sa simpleng Chinong kainan at umorder ng pansit. Alam mo ba, Anghel, sa Hilagang China, mayroong silang kasabihang kumain ng pansit sa pagdating at kumain ng siomai sa paglisan. Bakit pansit ang dapat kainin sa pagdating ko, ah? Sa hilagang bahagi kasi ng China, ang pagkaing inaalok sa mga bisita ay pansit. Ang pansit ay simbolo ng mabuting pagtanggap. Sige, kumain na tayo. Masarap itong pansit. Pagkatapos maubos ng magpinsan ang pansit, inaya ni Eugene si Anghel na pumunta sa Kaliyo Chinko. Sila ay kakain ng espesyal na siomai. Tikman mo itong kutsay na siomai. May karne at mga dahon na sibuyas iyan. Pero Kuya, hindi pa sinasabi bakit siomai ang dapat na iaalok sa mga aalis. Ang siomai ay sumisimbolo ng mabuting hangarin sa pag-alis ng isang mabuting bisita. Oh, hindi pa tayo tapos. Mayroon pa tayong babalikan na tindahan ng mga hopya sa Ongpin. Ipapatikim ko sa iyo ang mga hopya na mayroon iba't ibang linamnam, tulad ng ube, kundol, mangga, pandan, at marami pang iba. Pagkatapos kumain ng mga hopya ang magpinsan, naglakad-lakad sina Anghel at Eugene hanggang sa marating nila ang Binondo Chinatown Arc. Napakalaki at ubod naman ang ganda nitong arko ng Binondo. Alam mo bang ito ang pinakamalaking Chinatown Arc na matatagpuan sa buong mundo? Bagay na bagay naman para sa pinakamatandang komunidad ng mga Chino sa labas ng bansang China. Ang arkang din iyan ay simbolo ng pakikipagkaibigan ng China sa bansang Pilipinas. Ang lungsod na Guangzhou ang umako ng buong gastos para sa proyekto. Kaya masasabi natin na kahit magkaiba ang ating kultura, nasyonalidad at pananaw, basta may mainam na komunikasyon, posibleng magkaunawaan. Baka kailangan din ninyo ni Tia Tina ng arko, Kuya Eugene. Ano ka mo?
Tara na, uwi na tayo sa bahay. Siguradong inaantay na nila tayo. Pagka-uwi, ay nagbigay galang ang dalawa sa mga nakatatanda. Lumapit si Eugene sa ina at humingi ng paumanhin. Taubo, patawarin po ninyo ako sa pagsaway sa inyo. Hindi ko po intensyon na hindi kayo respeto sa aking pagsagot. Marahil, dala lamang iyan ng pagod at gutom. Tuiputsu. Toipotsu ay ang mga salitang ginagamit ng mga Pilipino-Chinese sa paghingi ng tawad sa kanilang pagkakasala. Ito ay mula sa dialektong Hakkeon, Pilipino. Eugene anak, pagpuumanhin mo na rin ang mga sinabi ko kanina. Ang kabutihan mo lang naman ang aking iniisip. Pinapangako ko pong pabubutihan ko pa ang aking pag-aaral. Maaari po bang ipagpatuloy ang aking pagsama sa Lion Dance Troupe? O sige, tatandaan mo lang na dapat ang pag-aaral ang iyong prioridad. Maraming taon na ang lumipas. Si Eugene ay isa ng matagumpay na arkitekto. Hindi na siya sumasayaw bilang isang makulay na leon tuwing Chinese New Year. Sa pangkasalukuyan, ang samahan nilang Lion Dance Troupe ay sumusuporta sa pag-aaral ng mga kabataan ng Binondo na salat sa yaman. Busog na ako, Kuya Eugene. Anong busog? Dadaan pa tayo sa bilihan ng kopya sa Kaliong Pin. Balita ko, may bago silang linamnam. Labuyo. Oh, halika na.